I'm back, EJ Power nga pala at andito ulit tayo sa MC Marathon Ranking All the Isa Buhay Finals at andito na tayo sa top 5 which is ang Looney versus Plasma na nangyari nung Ahon 7. Sobrang classic nito. Isa sa pinakamalakas na Isa Buhay lineup na nasaksihan ko. Sobrang pack nung lineup nito mula nung first round hanggang ngayon sa finals na umabot dito. Sobrang isa to sa mga pinakamalakas na finals na naabutan ko. Explain ko mamaya ba't ko siya nilagay sa top 5. Huwag na natin patagalin pa. Pero bago ang lahat, shoutouts muna sa linya-linya, sa The Accents, sa Crown Manila, tsaka sa High Minds para sa suot ko ngayon. At syempre, shoutouts din sa mga nanonood ng live ngayon. Kay Phobia is Online, kay Jay Ogahayon, kay Tonro9700, kay Astroboy 91210, kay Brianna Ignacio, kay Jose Angelo Escudero, kay Tablate Jerome, Michael Jason, kay Longhaired Baldy, kay Gwen Pacer. Teka, sino pa? Kay Jason Cabe. Shoutout din sa iyo. Yun, salamat sa mga nanonood ngayon at manonood pa lang din. Yun, honor siya sa Pilipinas, guys. Pero yun, simulan natin. Ng coin toss, piliin niya mauna. Tiglimang minuto dapat. 9 judges, pahinga natin. Huling laban ng taon. Isa Buhay Finals, unang banat, plus. Yo! Plasma. Ahon 7, game! Wala na raw debate. Ano man daw ang aking atake, siguradong panalo na to. Ito na raw ang wakas ng kabanata ko. Sabi Sobrang sobrang underdog ng pasok ni Plasma dito sa finals kasi alam ko isa sa mga nasa bracket niya is si Smaglas at yun yung ina-anticipate na laban para dito sa finals. Kaso ang nangyari kasi sa tournament na to, first round pa lang nalaglag na si Smaglas, natalo siya ni M-Zite. Yun, kaya si Plasma ang umabot dito sa sa final. Sobrang dark horse ni Plasma sa laban na to. Walang nag-expect na aabot siya dito sa finals. Pero yun. ng mga tagahanga mo, para silang si Nostradamus. Alam na agad nila ang resulta ng laban na to. Pero lagi niyong tatandaan, tang ina nyo, sa lahat ng propesiya ni Nostra, yung araw ng katapusan lang ang hindi nagkatotoo. Hayop ka! Buong bansa, gusto kong makitang matumba. Kahit aking mga kapitbahay, pamilya, barkada, sa'yo, pumusta? Sa mga ako pumunta, tanong nila, bakit di ako kinakabahan? Ang kompetisyon sa akin, baliwala. Tangina, tao lang yan. Eto na ba, Diyos nyo? Pwes simulan nyo ng manalangin na yon. Garantisadong durug to. Kung lyrics mo mala impacto yun sa aking dragon. Malakas loob ko. Ginagawa kong pagkain ng mga bala ng kanyon. Nung sinabi mo kami galing sa tamod mo, doon ako lumayas at nagpaampon. Hindi wasto mga tira. Ampon, grupo nila dati. Kasama na sila Enigma. Actually, Uprising ngayon, parang yun din yung mga Ampon dati. Ginagawa kong pagkain ng mga bala ng kanyon. Nung sinabi mo kami galing sa tamod mo, doon ako lumayas at nagpaampon. Hindi wasto mga tira mo, sa crowd reaction ka lang umaasa. Tanging habol mo lang maging trending, habol ko ang iyong pagkasira. Huwag na huwag mo pagyayabang sa akin yung million views mo. Walang bisa, dahil kaya pa rin kitang patayin ng walang nakakakita, parang ninja. Bakit nga ba siya malupit? Dahil ba sa kanyang mga komplikadong multi, ginagawa na dati yan ng BB Clan, particular si Chemical Ali. Pinakamalakas daw na distract yung isang bara ka lang. So, nagmumulti pala si Chemical Ali bago pa si Looney. Sige. Try ko painggan yung mga kanta ni Chemical Ali. Malupit. Dahil ba sa kanyang mga komplikadong multi, ginagawa na dati yan ng BB Clan, particular si Chemical Ali.
Pinakamalakas daw na diss track yung isang bara ka lang. Anak na putya, imbento yun. Dekada 90 pa lang, hari na ng hardcore rap ang Ghetto Dogs. Mahusay rin daw siya sa ibang lengguwahe. Di naman ako nagalingan sa F with this G. Nung natututo ka palang mag-English, nandyan na master plan at SBC. Yung mga nagawa mo ay nagawa na nung 90s. Kaya na ang bag mo sa industriya ay wala. Anong pinagsasabi mong hari? Gago, baka hari-harian ng tugma. Si Plasma ang iyong Parang ano, dinediscredit niya dito si Looney sa mga nagawa niya. Mula sa multi, English, saka yung mga diss track. Yun. hari, gago, baka hari-harian ng tugma. Si Plasma ang iyong pinakamalaking banta. Win or lose, sobrang malas mo. Ito lang ang battle mo na hindi magkaka-million views. Dahil wala akong dahil wala akong pake sa atensyon at mananatiling ganon habang ako'y humihinga. Doon pa lang lamang na ako. Hindi nalalaos ang hindi sikat. Masyado ka ng pabida sa takilya. Dapat nang isarado ang pinto. Bilang veterano, kailangan mo rin magbigay daan sa mga bago sa laro. Malulugi nga ba ang liga pag wala na siya? Ang larangan to ay malabong huminto. Tumingin lang kayo sa underground. Doon lagi nakatago ang ginto. Bihira ka lang lumaban dati. Tapos na yon, bigla kang aktibo. Halata ka iho, makasariling unggoy. Gusto siya lang ang laging paborito. Ang dami ng bago rito na may mas advanced pang stilo. Aminin mo na, kaya ka lang ulit sumabak dito dahil natatabunan ka na ni Sak at Sinyo. Oo, marami ka pa rin taga-suporta. Kaso puro mga buwisit na bata. Bigla na lang humihiyaw kahit di naman intense yung bara. Galawang Johnny Cage to. Mga kamay ko mabangis puminsala. Samantalang tong diva na to, kailangan pa ng fans sa battle. Ikaw si Princess Kitana. Okay. Parang ano no, okay yung mga punchline ni Plasma. Okay yung mga angles. Parang dinidiscredit niya si Looney nga sa mga ginawa niya. Plus, sinasamahan niya ng parang self-diss. Parang dinidiss niya yung sarili niya. Parang inuunahan niya na si Looney sa mga sasabihin niya tulad nung battle na hindi magmi-million views. Yung mga ganon. Hindi, ewan ko siguro sa delivery, medyo kulang dahil alam naman natin kung paano mag-deliver si Looney. Yun, tapos medyo off kung paano niya tinapos yung round niya. Sabi 5 minutes per round daw Parang hindi 5 minutes yun yung round ni Plasma. Medyo bitin. Pero yun, medyo bitin yung mga punchlines niya para sa round 1. Tingnan natin yung round 1 ni Looney. Sa wakas! Mangyayari na rin ang matagal ng pinapangarap ng lahat. Kaso lang, hindi yata ito yung ilong na inaasahan kong makaharap. Yun nga, dapat in-expect ng mga tao si Smuglass yan. Kasi nga si Smuglass yung nasa kabilang bracket. Kaso nga, first round pa lang, nalaglag na si Smuglass. Sayang. Nangyari sana dyan yung dream match nating lahat. Kasi hindi ka naman pango, hindi ka rin naman sarat. Pero yung butas talagang tago, tapos ang kapal pa ng balat. Ngayon, oras na para turuan si Acer at si M-Site kung paano pumatay ng rapper na walang sex life. Sa sobrang laki ng ilong, kaya niyang mangulangot habang naka-west side. Kasi tingnan nyo naman, ang cute-cute ng boss natin. Hugis pa lang ng ilong, kala mo, hood ng Volkswagen. O, tinan mo Yung pagong na otse. yung muka, nakabusangot. Halatadong pikon na. Sobrang laki kasi ng espasyong nasasakop ng ilong niya. Kaya nakakatakot to si Plasma, lalo na pag besipon siya. Bukod sa malapot, buo yung kulangot, tumitibok pa. Kuya Kev, yung ilong niya, pakitutukan naman. Oh, partida, zoom out na yan. Yung kita, isang butas pa lang. Sasamahan nyo?
Yung ilong niya, huwag niyo nga pinagtatawanan. Alam niyo ba, sa ibang tribo, gwapo yung mga ganyan. Mukha kang unggoy na tinuruan magbihes. Isa kang produkto ng incest. Ganito resulta pag pilit pinagkantutan sina Mike at Susan Enriquez. Kasi di ba anak mayaman ka? May sariling kotse ka pandala? Eh ba't ganyan pa rin yung ilong mo? May pamparitoke ka naman pala. Alam nyo ba, isang linggo aking nagamit para mag-ipon ng lait para lang dito kay pangit. Kaya di nyo masasabing dikit yung laban kahit mag-rap ako sa harap mo ng ganito kalapit. Ang ganda nung flow, yung punchline tsaka yung antics. Solid yun, solid. Kahit mag-rap ako sa harap mo ng ganito kalapit. Underground ka mo magkakampiyon. Huwag mo nga takutin mga tao. Assuming ka masyado. Pangarap niya kasi na si Looney ay matalo, ngunit yun ay mas malabo pa sa legalisasyon ng dubi sa bansang to. Walang kasing husay ang mga tugma ko, makulay at detalyado. Mas malakas pa ako makagago dun sa negrong kumag na Italyano. So, Italiano pala si Maagago. Sabi ni Maagago. May Italian blood pala si Maagago. Guys. Pa-correct na lang. Sabi kasi negrong kumag na Italiano. Walang kasing husay ang mga tugma ko, bansang to. Kasi na si Looney ay matalo, ngunit yun ay mas malabo pa sa legalisasyon ng dubi sa bansang to. Walang kasing husay ang mga tugma ko, makulay at detalyado. Mas malakas pa ako makagago dun sa negrong kumag na Italyano. Isa kang full-time na empleyado, part-time puta ng ilustrado. Kapag tinunaw ko yung taba mo, pwede ng pang full tank ng eroplano. Tangin ng multi ni Looney, ang ganda nun. Full-time na empleyado. Isa kang full-time na empleyado, part-time puta ng ilustrado. Kapag tinunaw ko yung taba mo, pwede ng pang full tank ng eroplano. Grabe. Kasi horrorcore tong kalaban ko. Kaya pala mahilig sa bungo. Horrorcore na birhen, kaya siguradong magiging madugo. Tatalupan ko yung buong katawan mo, yung talagang labas, buto at muscle. Tapos yung balat mo mismo ang gagawin kong costume sa sunod kong battle. May pasyensyo-tsyensyo ka pa nalalaman dyan? Walang iya ka? Pag pinugutan kita ng ulo, lalagariin ko yan. Gamit bala. Kasi horrorcore daw siya. Lagi lagariin gamit bala. Grabe yun. Lakas nung line na yun, Pasyensyo ka pa nalalaman dyan? Walang iya ka? Pag pinugutan kita ng ulo, lalagariin ko yan. Gamit bala. Kasi horrorcore daw siya. Pero pag nag-rap ka, alam mo, nagbabasa ng homily. Tandaan mo, pag Pilipino na nag-horror, kadalasan nagiging comedy. Yung laban nila sobrang totoo niyan. Alam nyo naman yan. Alam nyo yan. Na yung horror ng Pilipinas, tangina. Unlike sa mga horror movies dito sa sa US, especially yung mga Japanese horror, yung mga Korean horror. Sobrang solid, matatakot ka talaga . Alam, yung mga horror sa Pilipinas na nagiging minsan nagiging comedy nga. Pati yung mismong storya comedy . Pero may mga classic pa rin na horror sa Pilipinas. Don't get me wrong. Lalo yung mga luma. Yun. Kasi horrorcore daw siya. Pero pag nag-rap ka, alam mo, nagbabasa ng homily. Tandaan mo, pag Pilipino na nag-horror, kadalasan nagiging comedy. Yung laban nila ni Acer, inantok lahat. Mula Pinas hanggang Riyadh. Lamang lang yata yung battle nila J-Skill sa Tijuan Tamad ng 2 hikab. Nawala ng gana yung mga tao sa sobrang pangit ng laro. Pinagbasihan na lang ng mga hurado kung sinong rapper mas bano. Tangina, utak satanista, pero kulang sa karisma. Lumaki kang spoiled, kaya sa mga tulad ko, panis ka. At kung sumbatan lang... Spoiled, panis ka. Tangina, utak satanista, pero kulang sa karisma. Lumaki kang spoiled, kaya sa mga tulad ko, panis ka. At kung sumbatan lang din ang mga naitulong kay Enigma, mga case lang ng birang binuhat mo sa akin buong liga.
Round 1, malinaw kay Looney yun. Classic battle rap style. Multisyllabic rhymes galore. Pinakita niya. Utang ina. Umpisa pa lang na round, lakas na. Pinaulan niya na agad na classic jokes na sobrang effective. Plus yung multis niya sobrang ganda. Talagang sunod-sunod. Plus yung unpredictability niya. Yeah, round 1, klaro kay Looney yun. Parang binasic ni Looney. Basic style yung ginamit niya eh. Kasi, kumpara kay sa laban nila ni Tipsy D, parang napaka-intricate ng mga punchlines niya dun eh. Parang napaka-complex. Dito parang binasic niya lang. Sobrang simple pero epektibo. Yun yung maganda dun. Yun. So yeah, round 1 malinaw kay Looney. Shoutout sa mga bagong pasok nga pala sa live natin. Kay Russell Medina, kay Vanilla Hayes, kay Aaron Paul, kay Tonro, kay J.A. Carino, Jose Angelo Escudero, Sinagtalag Lasers, Sandrick Sevillena, Alventure TV, Uriel's Kitchen, RV Veloria, Aaron Paul, Sok Espiritu, Michael Bautista, yun. Shoutout sa inyong lahat. Ito ba ang pasok? Regner Codinera. Yes, sir. Tignan natin round 2 ni Plus. Hey! Tangina, Parang puro papatay si Looney sa nyo. After na ginamit. Parang papatay si Looney. Hey! Tangina, puro ilong yung makasuntok mo, puro tukol sa ilong. Wala na bang mas didiin dyan? Huwag mong ginagago yung ilong ko, maraming babaeng pumipisil dyan. At eto sabi mo kay Tipsy D, ang agwat namin dalawa ay singlayo ng Andromeda. Ako'y halimaw sa entablado parang Phantom of the Opera. Basa-basa din ng konti, Chong, para yung mga reference mo mas malinaw. Yung Phantom of the Opera, deformed lang siya. Hindi siya halimaw. Tapos ito hirit mo kay G-Clown kasi ikaw yung klase ng payaso na dapat pinapaalis na sa flip top. Ako naman yung klase ng payaso ng mga vocalista ng Slipknot. Halatang di ka nakikinig ng ibang genre, kaya sa mata ng mga tunay mahina ka. Yung clown sa Slipknot hindi siya vocalista, percussionista siya. Tuturuan kita Okay. umunawa ng ibang Mga past lines ni Looney yun percussionista siya. Tuturuan kitang umunawa ng ibang tugtugan, pero gagamit ako ng brutal na tactic. Hampasin kita ng gitara sa ulo hanggang bumuka para maging open-minded ka sa music. Tapos kay Balakid naman may linya kang ganito. Wala akong pake kung kurso mo ay cultural arts. Sa rap battle, kailangan puso, hindi puro lang smarts. Taglish na nga, pero sablay pa rin ang grammar at plural form. Nakakabobo ka. Sino ba impluwensya mo sa liga? Si Trouble Sam? At huwag ka na magrebat, sapagkat ikay huling-huli na. Hindi ka mema, ikaw ay memamul. Memamulti lang. At pag-usapan natin yung laban ni Abra at Price Tag. May nangyari noon na di pa kumakalat. Ayun Di ba na. nagkainitan noon yung grupo ni Price Tag? Chismis May nangyari bars. noon na di pa kumakalat. Di ba nagkainitan noon yung grupo ni Price sa gera, handa nang sumabak. Sa backstage, bigla ka naglakad papunta sa kanila. Kala ko may ibabanat. Pagdating sa gitna, bigla ka huminto. Naghintay ng aawat. Kaso walang dumating na bouncer. Yung angas mo na udlot. Humirit na lang ng tol. Congrats. Nice battle. Nanginginig pa si Hindot. Naging vegetarian. Ito yung pagkwento ni Plasma. Tol, congrats. Nice ba? Naghintay ng aawat. Kaso walang dumating na bouncer. Yung angas mo na udlot. Humirit na lang ng tol. Congrats. Nice battle. Nanginginig pa si Hindot. Naging vegetarian ka bigla nung may hinain na beef. Tangina supot. Daig mo pa eksperto sa origami sa bilis mong tumiklop. Ilang beses rin niyang Ganda inatrasan nun, yung hamon sa flip top. Di kaya panindigan yung pagkasiga niya. Siya ay kuripot na nagsha-shopping. Nung nakita yung price tag, umiwas siya. Ano? Akala mo perpekto ka? Dapat sa'yo makatikim ng sapak. Di porket ikaw ang pinakasikat ay malupit na agad.
Di porket ikaw pinakasikat ay malupit na agad. Isa rin ako sa mga tumitingala sa'yo. Pero ibahin mo ako, Brad. Kasi habang ako'y nakatingin sa taas, magpapaputok ako ng rifle parang may nililibing na parak. Magpapaingay ng 21 guns salute. 21 guns salute. Isa rin ako sa mga tumitingala sa'yo, pero ibahin mo ako, Brad. Kasi habang ako'y nakatingin sa taas, magpapaputok ako ng rifle parang may nililibing na parak. Magpapaingay ng crowd, tapos yung mga bara isisigaw, para kunyari malakas ang punchline. Yung pinapakita mong imahe ay sapilitan lang pare na parang fan sign. Madalas akong swabe, pero pag umatake, walang sablay. Subukan mo akong gawing stepping stone, tang ina mo, meron tong landmine. Yo, Okay. kaarawan mo nga pala na yun. Bibigyan kita ng malaking cake pagtapos ng palabas. Pero imbis na magandang babae, si Fonger yung lalabas. Huwag ka rin mag-alala, kakantahan ka namin ng walang hanggan. Pero hindi happy birthday to you, kundi mga awit ni Badang. Yung mga party hat, mga pagod na ulo ng grupo mo't pamilya. Maghahanda si Hannibal ng putahe mula sa kanyang kusina. Mukha mo itatapat ko sa cake, tapos na yung legasiya sa liga. Dahil tinanggal ko yung mga kandila at pinalitan ko ng dinamita. Araw daw niya to, kaya wag ko daw siya laitin ng sobra. Ulul, walang birthday sa akin, parang saksi ni Jehovah. Okay. Totoo ba yun sa religion na sa Jehovah's Witness? Hindi ba sila nagba-birthday? Di ko sure eh. Pero yung sabi ni Plasma, solid na ender yon kasi sakto magandang angle yung nakasilip niya na yun na birthday ni Looney nung time na yan. Mas natripan ko tong round 2 ni Plasma kaysa sa round 1 niya. Mas may mga iba-ibang emosyon, may real talk, may mga mas may tumatama na siya sa na technical. Mas epektibo ng konti tong round 2 niya. Pero hindi na lamangan yung round 1 ni Looney. Pero mas trip ko to kaysa sa round 1 niya kanina. Mas maraming tumama na angulo tsaka na suntok. Tingnan natin round 2 ni Looney. Tangina yun na yun. Tangina yan. Kayang oras ang puta. Si Bonjing talaga ang corny magpatawa. Akala ko pa naman plasma cannon na yung dala, laser pointer lang pala. Di ka na nahiya sa flip-top fans at veterans, complete attendance. Kulang na lang umakyat si Ann Mateo dito para mag-ledge dance. Hindi mo Ang kulit lang nung mga panahon na yan. Yan pa hindi nadamay si Ann Mateo. Ang kulit lang kasi alam ko ninong sa kasal abay sa kasal si Looney nung ni Shay tsaka ni Ann. Shoutouts nga pala sa kanila. Pero yun. Di ka na nahiya sa flip-top fans at veterans, complete attendance. Kulang na lang umakyat si Ann Mateo dito para mag-ledge dance. Hindi mo man lang sila mabigyan ng malupit na remembrance. 600 yung ticket, tas mga banat mo pang pre-entrance. Looney versus Plasma, puta, alam na kagad yung ending. Para nakipag-ispadahan ka sa katana ni Kenshin gamit yung espada pang fencing. Buong buhay mo ngayon ka lang magte-trending. Kasi kahit anong gamitin na search engine, kapag tinype in Plasma, isa lang ang lalabas dyan, nerdong virgin. Walang sex scene, panay wet dream, PG-13. Mas interesting pa sa buhay mo yung sex life ng mga penguin kasi sa eroplano ka lang yata nakakaranas ng check-in. Tang inang yan. Paano nagagawa ni Looney yun na sunod-sunod yung multi niya tsaka yung Usually kasi pag sinamahan mo ng multi, yung joke, ang risk nun, medyo nawawala yung pagiging nakakatawa nung mismong scheme. Kasi mas nakikita yung yung technical side nung multi. Pero dito si Looney nagagawa niyang napag-co-combine niya yung nagagawaan niyang ma-amaze dun sa mismong jokes tsaka dun sa mismong rhyme scheme. Sobrang solid. Parang yung line niya kay Aklas na yung may Living Thing, Hidden Spring, Stephen King. Solid yun. Latang sabik sa Ulitin siba. natin nga. Mas interesting pa sa buhay.
Walang sex scene, panay wet dream, PG-13. Mas interesting pa sa buhay mo yung sex life ng mga penguin kasi sa eroplano ka lang yata nakakaranas ng check-in. Halatang sabik sa sibak tong piling rapper na to. Kung naging driver ka ni Dilima, malamang naghe-helicopter kayo. Kasi di ba horrorcore ka? Horrorcore ka, di ba? Yung likuran mo, patatuan mo kaya kay batas na malaking pusit sa gitna. Kaso sa sobrang itim ng balat mo, dapat puti yung tinta. Kutis maduming ulik ba? Horrorcore tapos virgin, puta baka mang rape to bigla. Flip music. May nag-comment, caffeinated, ano thoughts mo sa ganitong style na multi plus joke plus punchline count versus dun kay Mot at 6 threat na style na 4-bar setup tapos babagsak sa haymaker na real life shit. Saan ang sagot ko dyan? Kung sino yung mas epektibo dun sa dalawa, yun yung mas bibigyan ko ng credit. Yun. Sobrang itim ng balat mo, dapat puti yung tinta. Kutis maduming ulik ba? Horrorcore tapos virgin, puta baka mang rape to bigla. Flip music. Flip music, ingat kayo dito. Baka kidnapin si Muriel. Ito pa naman yung tipo ng manyak na wala ng kiss, puro tel. Oy, tandaan mo, hindi kita kalibel. Kaliga mo si Tukel. Ang taas ng tingin sa sarili, parang kisame sa motel. O, taas ng tingin, sarili, kisame sa motel. Malamang di mo yun na-gets kasi nga virgin ka. Pinaka first time mo makipag-sex, tangina, next year pa. 9 inches daw yung kanya, pero hindi naman nagagamit. Baka 9 inches yung bulbol kasi hindi ka pa nag-aahit. Wala magpapasibak sa'yo kahit pangit na chicks. Paano naman kasi to si Sir? Hanip sa trip, akit ng ligaw yung t-shirt nakatakin sa brief. Bonjing ang puta. At kung napapansin ninyo, dalawa baba nito. Pag inaperkat mo, tangina, nakakalito. Patagal, lalo kang tumataba. Dapat pangalan mo Magmaman. Kasi magmamantika ka na naman mamaya. Hey, ako ang magma sa magmahal. Yun. Sobrang takaw kahit ano kakainin. Kahit sa eat all you can nabibitin. Biruin mo, 3 a.m. na 3 a.m. FB ng Jollibee, pini-PM. At kung papapiliin kung babaeng naka 2-piece o kaya chicken, walang kaabog-abog din sasabihin, 2-piece chicken. Hoy, Mr. Plasma Cannon, kilala na kita mula nun. Sobrang lakas lumamon kahit saan magpunta, lagi may mang tumas na baon. Sa sobrang taba mo, nangingitim na yung mga puti mong brief. Ako payat, pero siksik sa THC yung taba ko, parang European spliff. Ay, European spliff, baby. Oh, nagets mo? Malamang hindi, bobo ka kasi. Rapper na tanga. Pagkatapos ng battle natin, magkaka-fans ka na. Fans samantala. Pero wag mo naman sanang pe-personalin to mga barakundala. Kasi binabasag lang kita para sa pera na parang alkansya. Baboy! Round 2. Klaro ulit kay Looney. Klarong-klaro. Mas gumanda yung round 2 ni Plasma pero hindi enough para matabon niya yung round 2 ni Looney. Dito, Virgin Angels. Ano pa ba? Virgin Angels, yung magiging mataba ni Plasma. Dito niya din inano. Yung pagiging overweight ni Plasma, dito niya din inano, tinira. Tas may ang ganda. Na-amaze lang ako kung paano niya hindi na ko-compromise ng multi niya yung emosyon na gusto niyang ibigay dun sa mga nanonood. Kumbaga, nandun pa rin yung multi niya, yung ma-amaze ka sa technical side ng multi niya, pero matatawa ka pa rin dun sa punchline niya. Sobrang aangas nun. Yun. Clear 2-0 para kay Looney to. So far. Yun. Tignan natin, round 3 ni Plasma.
Sabi ni The Badger, kay Smug daw yan nasulat, sakto din kay Plasma kasi malaki ang ilong. Yung ibang ano siguro, ibang joke sa round 1, mga ilong ano, pero hindi naman overweight si ano eh, si Smuglas eh. Kaya feeling ko ano, para kay Plasma talaga yung ano, yung ibang line niya. Siguro ibang ilong jokes niya, ilong bars niya. Yun. Round 3. Yo, ang stick figures nga pala na yon ay banda na. Kumuha pa kayo ng chicks na miyembro, yung kumakanta. At tatabunan yung rap nyo, yung mga tao sa chorus na lang namamangha. Kaya yung banda nyo nagbukang sanggol. Babae lang ang nagdadala. Nanalo nga kayo ng award, pero wala pa rin album. Puro hype lang pala. Pakisabi na lang sa babae nyong vokalista na siya'y type ko talaga. Nung sinimulan mo yan, pero wala pa rin album. Puro hype lang pala. Pakisabi na lang sa babae nyong vokalista na siya'y type ko talaga. Nung sinimulan mo yung proyekto na yan, akala mo na marami kang nauto. Ginahasa mo lang ang rap scene dahil nung pinasok mo, wala namang may gusto. Kaya kung maghahanap ka ng alternative sa Kinahasa mo lang ang rap scene dahil nung pinasok mo walang may gusto. Kumbaga pinilit mo lang ipasok. Parang, ano, hindi ko sasabihin. Nung sinimulan mo yung proyekto na yan, akala mo na marami kang nauto. Ginahasa mo lang ang rap scene dahil nung pinasok mo, wala namang may gusto. Kaya kung maghahanap ka ng alternative sa karir mo, sa rock, huwag ka nang umepal. Style mo, pangkaraniwan lang yung sa akin, experimental. Hindi ako believe sa'yo. Boses ko nagiging grunge. Pag ikaw ang nasa instrumental, magiging duguan ka na parang emo pag kilalabit ko gatilyo ng aking heavy metal. Kung ikaw ang kinikilala ng rap god, ako si Mephisto. Di mo papapantayan ang aking pagkasadista. Sa entablado ako, nagkakaroon ng devil horns parang mga rakista. Panis ka, pagdating sa marahas na mga linya, ako ang nag-iisang tunay. Saka lang ako magbibigay pugay pag yung bangkay mo nakahandusay. Pwede rin kitang sundan sa impyerno at doon ikay magmimistulang gulay. Nagpapatunay na ako pinakamahusay kahit umabot pa sa kabilang isa buhay. Okay. Ang dami mo ng tinalikuran na tropa. Unahin natin yung schizophrenia. Tingnan mo resulta. Si Juan Tamad, nung balentong, di na nakabuelta. Alam ko rin yung kay Jay Flava. Bigla mong tinira pagkatapos ng ilang taong pagkakaibigan. Personals na yung tira ni ano dito, ni Plasma. Alam ko rin yung kay Jay Flava. Bigla mong tinira pagkatapos ng ilang taong pagkakaibigan. Kung tropa ka talaga, pag may problema, dapat dinadaan sa usapan. Nagulat rin ako nun. Nung inaway mo lang bigla yung 6,000 goons. Hindi kasi kayo nagkasundo. Ang gusto mo lang maging 6,000 loons. Pag hindi nakuha yung gusto, lilipat ng grupo. Dapat lang natudasin na to. Sobrang gutom sa atensyon, kinagat mo yung kamay na nagpapakain sa'yo. At nung nagtapat kayo ni Disaster, naging disaster. Ni isang bara hindi pumatok. Konti na nga lang yung nakapanood. Puro pa mga barok. At yung Bolero Rap Battles daw original. Ang dapat dyan, kinuha question. Ilang beses nang ginamit ng King of the Dot at Don't Flop yung konseptong yon. Araneta... Alam ko kasi yung King of the Dot, meron siyang compliment battle, which is ano, yun nga yung parang hindi mo ididis yung kalaban mo, but more on pupurihin mo siya. Pero ano, napanood ko rin Bolero Rap Battle. Siyempre gusto natin makapanood ng ano, ng Philippine version nun. Kaya shoutout sa Bolero Rap Battle. Kaso wala na yata yun eh. Yun. Iba pa rin, di ba, pag ano, sa Tagalog version mo nakita yung ano, parang compliment battle siya. Pero Tagalog. Solid yun. At yung Bolero Rap Battles daw original. Ang dapat dyan, kinuha question. Ilang beses nang ginamit ng King of the Dot at Don't Flop yung konseptong yon. Ang sabi daw ni Looney kasi original concept yun. Parang ganun. Pero nagamit na nga ng ano, ng King of the Dot yun. Yun yung point ni Plasma. Araneta Dreams at BRB, isa ka sa mga nagpasimuno. Gustong gumawa ng sariling eksena, yun ang napansin ko nun. Sinubukan makipagkompetensya sa liga, epekto ng panibugho. Hihiwain ko tiyan mo at papasubo sa'yo, bituka mo, doon ka magbabalik loob. Ano, kulang pa ba? Pwestang ina ka, gagawin kong mas brutal pa yung paglakbay mo sa libingan. Pag siya'y dumapa, palakol sa panga, tapos bubunutin mga kuko niya, wala nang kaligtasan, tagain ng paa, at pag sumuko ka na, buhusan ng asido ang iyong napapanot na bunbunan, luwa ang mata, wasak ang maka, sabay bubulagta, parang hinampas ni Nigan.
Hari ng morbid na estilo, naghahatid ng iyong tragic end. Basta fan favorite, pinaparusahan ko. Ako ang nagsulat ng Walking Dead. Kaya sinong manok nyo? Si Looney, taog na siya na yung taon. Ang flip top babalik na sa pundasyon. Taga-underground ang magkakampyon. Tangay na! Bumanat agad si Looney, no? Parang nagmamadali. Pero yun, around 3 ni Plasma. Pinaka-natrip ako na round niya, yung round 2 niya. Medyo dito, parang solid sana yung yung mga, solid yung mga sulat ni Plasma. Solid siya. Kaso, wala, na-set na ni Luns yung mood na na, alam mo yun, yung comedy na vibe dito sa battle na to, na-set na ni Luns. Kaya yung mga gory shit ni Plasma, hindi na epekto lalo dito sa round 3. Solid yung mga angulo niya, props doon, pero medyo mahina na yung landing. Tapos ewan ko, may something na off sa delivery ni Plasma na parang hindi epekto yung gory shit. Pero the sulat itself, sobrang solid. Tingnan natin yung round 3 ni Luns. Siya daw! Yo! Siya daw nagsulat ng Walking Dead. Sinungaling to si Loco. Ikaw yung Pilipino na Pinocchio. Kaso imbis na humahaba, lumalapad yung ilong mo. Sino ba dito makaplasma? Meron pa sa kanya natutuwa? O maliban dun sa isang bakla? Oh, shit. Sige yun. Ulit. Sino ba dito makaplasma? Meron pa sa kanya natutuwa? O maliban dun sa isang bakla? Maliban dun sa isang bakla, alam ko naman talagang wala. Gusto ko lang ipamuka. Pero in fairness ang astig pala ng voice niya. Underground daw siya forever. As if naman may choice ka. Alam mo bang isa ka sa pinaka-corny sa eksena? Hipokritong prosti ng sistema. Galit ka sa mainstream rap, pero bakit ka boses mo si Vendetta? Galit ka sa commercial rap, di ba? Tapos nagtatrabaho ka sa ad agency. Pakyo ka, fake MC, ni hindi ka nga kilala sa underground, hanggang doon ka lang sa basement 3. At dahil ang labo mo, bro, lilinawin ko lang para klaro sa'yo. Alam mo ba yung underground, pinaganda lang yun na tawag para sa sino ba tong hayop na to? Sino ba kasi tong hayop na to? Enigma, nasan ka? Enigma, may tanong pa ako. Akala ko ba isa buhay? Bakit sa kanya 3? Kasi kay Ketchup pa lang yata, dapat laglag na tong banlag na to. Ngayon ko lang napagtanto na mukhang gorilla tong kaharap ko. Mga bakas ng paa mo, kadalasan may kasamang kamao kasi kung lumakad ka pa ganto. Kaya wala ka pa nadadaling babae. Sex life mo palaging bakante. Paano ka naman kasi makakaranas ng rap, be? Kahit nakatalikod o nakaharap, pre, kamukha mo si Harambe. Si Harambe is yung gorilla na binaril. Dahil correct me if I'm wrong sa mga nakakaalam, dahil parang may kinuha siyang bata. May nakapasok na bata dun sa niya, kulungan niya. Yata. Alam ko yun yung storya. Correct me if I'm wrong sa mga nakakaalam. Pero yun, si Harambe isang gorilla. Likod o nakaharap, pre, kamukha mo si Harambe. Anak mayaman to, pero yung kutis pambentong. Buhay na patunay na talagang hindi nakakaputi yung aircon. Laki sa layaw, Jeprox. Sarap naman ang buhay mo. Ako, mahirap lang ako, pero bayad lahat ng utang ko. Wala akong hiningi. Lahat pinagpaguran ko. Ikaw hanggang ngayon, pabigat ka sa magulang mo. 2017 na, tol. Baka lang kasi hindi... Yun pa yung kaibahan nila sa lamang ni Looney kay Plasma. Yung conviction kung paano niya i-deliver yung mga lines niya. Alam mo yung ewan ko, nasa delivery din ni Plasma yung parang hindi siya ganun kadiin bitaw ng linya. Parang hindi yung boses niya hindi yung pang diinan na sigaw. While yung kay Looney, ayan, pabigat ka sa magulang mo.
Kaya mas na-convince ka sa mga sinasabi niya. Hindi mo alam, hanggang ngayon hindi ka pa rin magaling, ipatingin mo na yan. Kalidad ng lirisismo mo hindi na umaangat. Ako bawat laban lahat ng rima sumasapak. Daig ko pa nakatulog ng hubad sa papag sa dami ng linyang tumatatak. Pangalan ng grupo niya, Writer's Block. Mga feeling lyricist na tiyungak. Ganyan na ganyan tunog ng Writer's Block pag pinilit mong magsulat. At balita ko si Bata, si Apok, si Sayad, si Balakid, pati si Enigma, tinulungan to. Nakakahiya naman, mga tropa mo pa mismo nag-ambagan para lang sa pulutan ko. Dinis yung uprising Nakakahiya naman, mga tropa mo pa mismo nag-ambagan para lang sa pulutan ko. Sila-sila lang nagkakaintindihan ng kanilang mga lyrics na hinihirit. Kaya pala mga purista, kasi puro mga sarili lang ang iniisip. Sagana sa yabang, kaso tanga. Akala mo, alam mo na lahat, gago ka ba? Nagkalaman lang ng konti yung kukote mo, sinarado mo na. Mga puristan tulad mo, yung buhay malungkot. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong kumantot. Puro ka ganyan, puro ka ganon, anak ng puta ka ambot. Tandaan mo, mapapilak manuginto, basta puro malambot. Mas nakaka-high blood ka pa sa batang ayaw makinig. Literal na putok-batok, kasi amoy baktol pati liig. Fuck the mainstream daw, wow! Putapeteng-putapete lang yung peg. Palibasa, bugok sa underground, parang century egg. Samantalang ako ay punong kahoy na sa tuktok ng bundok apo nakatanim. Kasi kahit anong tayog man ang aking marating, ang aking mga ugat ay mananatiling nasa underground pa rin. Yes, sir. At tama na double entendre. Rektahan na para maintindihan na sinasabi mong bobo na masa. Kasi wala naman talagang underground at mainstream. Dalawa lang ang tunay na genre. Yung mga marunong talaga at saka yung mga tulad ni Plasma. At sa lahat ng pumusta sa akin, Merry Christmas! Tayong lahat ay magsaya! Sa lahat ng pumusta sa kanya, ang tanga... Easy money. At sa lahat ng pumusta sa akin, Merry Christmas! Tayong lahat ay magsaya! Sa lahat ng pumusta sa kanya, ang tanga mo talaga, talo na kayong dalawa. Parang parang yung pagkakasabi ni Looney, may kilala siyang tao na pumusta kay Plasma. Ang tanga mo talaga, talo na kayong dalawa. Tayong lahat ay magsaya! Sa lahat ng pumusta sa kanya, ang tanga mo talaga, talo na kayong dalawa. Solid. Yun, solid. Isa buhay. Pansin ko sa round 3 ni Looney, binasic niya rin. Pero pansin ko sa rounds ni Looney, wala siyang nangingibabaw na round. Pantay-pantay. Kumbaga walang best round. Lahat pantay-pantay na malalakas. Wala siyang binigay na round na pinakaangat sa lahat. Yun yung nakita kong strategy niya sa battle na to. Katulad dito sa round 3. Dito na yung mga puntuhan niya na nilagay. May jokes pa din na effective, katulad nung Harambe. Tsaka yung yung kamao sa sahig, parang ganun. Tas sa bandan second half, puro puntuhan na. Solid. Clear 3-0 para kay Looney yun. Yun nga, medyo may off sa kung paano i-deliver ni Plasma yung yung mga lines niya, lalo sa mga gory shit niya. Medyo kulang ng diin, kaya hindi siya ganun ka-convincing. While si Looney, yung pinaka-strength ni Looney sa laban na to is yung comedy, pero hindi na compromise yung multi niya. Andun pa rin yung intricate na multi niya, hindi na sugal yung niya, yung estilo niya na yun, at effective pa rin yung comedy. Kumbaga nakakatawa pa rin painggang kahit sobrang talino ng pagkaalikha ng multis niya. Yun yung pinaka
naging lamang ni Looney sa laban na to. Hindi tama na ikumpara ko yung performance niya dito kay Tipsy D, pero mapapansin ko na mas binasic niya yung laban na to. Mas feel good. Yun, mas natural na Looney to yung nakita ko sa laban na to. Kaya yun, 3-0 para kay Looney dito sa laban na to. Props kay Plasma. Solid din yung mga niya. Solid din yung mga sulat niya. Yung sulat itself, wala akong masabi. Sobrang lakas nun. Yung mga angles na nasilip niya ay Looney. Pero dito sa laban na to na outclass siya ni Looney. Flip top. Round 7, day 2. Huling laban na. Isa buhay 2016 finals. Plasma vs. Looney. Maging ayos beses para sa ating lahat. Isang buong taon. Dito tayo sa finals. 9 judges. Ang boto, 9-0 para kay Looney. Sa buhay champ. Nais kong pasalamatan lahat. Lahat ng mga kapwa ko, MCs na nandito lahat. Sobrang lulupit ng mga performance. Nais kong pasalamatan si Enigma, si Kuya Kev, buong staff ng Flip Top, at syempre si Plasma para sa napakalupit na performance. Pare, pinakamalupit na yun. At gusto ko i-alay itong panalo na to para sa airpod ko. Rest in peace, pa. Yun. Sa pagkakaalam ko, judge ako sa laban na to nung live. And yeah, binoto ko pa rin si Looney nung live. Pero yun, nilagay ko to sa top 5 dahil although a little bit one-sided tong laban na to, pero sobrang entertaining nung laban na to. Ito yung Looney na binalik niya yung Looney na classic. Parang pinanood ko yung Looney versus sa laban na to, parang napanood ko ulit yung Looney na lumaban kay Zaito na sobrang classic. Hindi niya sinugal yung hindi niya sinugal yung actual style niya, original style niya. Pinakita niya lang talaga kung sino siya sa laban na to. Yun, feel good na battle, feel good na Looney, classic Looney. Classic finals. Maganda yung sagupaan nila. Medyo naging one-sided nga lang dahil na-outclass talaga ni Looney si Plasma sa laban na to. Pero yun ang aking rank number 5 sa lahat ng mga isabuhay finals. Yun, salamat sa mga nanood ng live at sa mga manonood pa lang ng uploaded version. Ingat kayo lahat dyan. Nga pala, EJ Power versus Vitrum, naka-release na, panoorin nyo kung watch at your own risk, pare. Pero yun, and to the first power nga pala, nasa mga streaming apps, Spotify, YouTube Music, Apple Music. Yun, kung sa man streaming platform na ginagamit nyo. Yun, guys. Ingat sa inyong lahat. Salamat sa panonood.